Samahan nyo kami sa pagkilala at pakikipanayam sa ating mga masisipag na magsasaka. Mga bayani na nagtatanim ng ating kinabukasan. Ang ating mga magsasaka, ang tunay na haligi ng ating bayan, ay bumabangon kasabay ng araw ng pagsumikap sa lupa upang mapakain ng ating mga pamilya, suportahan ng ating mga komunidad at hubugin ng ating kinabukasan. Sa bawat pagkain, pinagsasaluhan natin, nakatago ang kwento ng pagsusumikap, dedikasyon at pag-asa. Ngayon naman po ay hingyan natin ng panayam ng ating mga local farmers. Alam niyo po, may Rasalina nga po, ilang taon na po? 42. Tagasan po kayo? Porok 13, poblasyon. Kung kayo na? Paano niyo po hinaharap ang mga problema sa klima ng panahon po? Kami paplano ang asosasyon namin na early na po agad kayo, like lumilipas na po agad kayo kapag sa palayan. Opo. Hindi naman kami sa palayan nakatira, nasa bayan kami. Kaya lang, palayan na napipiro. Like, kapag binabutan po kayo ng masamang panahon po, like dito po sa palayan, paano nyo po sinisecure po yung kaligtasan nyo po? Pag kaya pa naman, alam naman kung paano mo aanuhan yung klima, di ba? Malakas na talaga. Bagyo-bagyo na, ahon na. Sinisave lang yung mga hayop. Yung palay naman, hindi mo naman save. Meron po ba kayong mga oportunidad na makipag-ugnayan sa ibang mga magsasaka o negosyo po? Tulad na, halimbawa, gaya ko, makipag-ugnayan ako. Sa mga ibang magsasaka din po? Ay, oo. Laging meron kaming ugnayan. Kasi may samahan kami ng ng Santol Irrigators, farmers. Once ganyan, may mga problema yung mga farmers, ay isa ako sa mga sa kanila, nag-uuli para malaman kung ano yung problema ng bawat member. Tapos, nagre-report kami sa NIA, yung NIA or DA, automatic yun. Isa ako sa mga officialities. Paano nyo po pinangsiwaan ang mga gastos at kita sa bukid? Like, paano nyo po hinahandle po yung mga pera po sa pagdating po sa Ay, pag ang gaya ngayon, maganda yung ani namin. Ang problema naman, bagsak yung presyo. So, ako, hindi ako nagbenta ng palay kasi wala akong kikitain mo. Kung palay ang ibibenta ko, ay tag-init naman, tinutuyo ko din. Bigas yung binibenta ko. Ganun yung ko. Tapos yun yung ginagamit ko naman. Pag may anihin pa ako, uupa ako ng tao, saka akong magbebenta muna ng bigas para para meron akong pagtunin. Kasi kung binenta ko na kagad sa presyong 12, ay wala. Yung 10 sako ko, di pa maka 5,000. Ay, kaya ganun. Hahanap ka ng mas mataas na presyohan, ay matyaga ka lang magbilad. Yan lang yun. Magandang hapon po tayo. Ano pong pangalan niyo po? Gaudensi pa rin. Ilan taon na po? 83. 83 na po. Taga dito po kayo. Ano pong lugar po? Mula noong 1957 na ito na po. Ano pong lugar po? Purpose. Poblasyon San Saben. May tatlo po akong katanungan po. Paano niyo po hinaharap yung mga problema sa klima at panahon po? Panahon. Example po kunwari ay pag nag-aani po kayo yung mga bagyo-bagyo po mga ganun. Paano niyo po nilalabanan yun? Bagay talaga yung mga panahon. Lalabanan mo para may yung palay mo. Pero mayroong katulad yung ganito ngayong manihang ito nung isa. Talagang tatlong sunod-sunod na baha. So, parang Lubog sa tubig. nalugi po. Nabalik ka na po. Hindi nalugi po kayo ng ganun. Ay, lubig ka na. Mayroon po ba kayong mga oportunidad na makipag-ugnayan sa ibang magsasaka o negosyo? Ay,
bagay sa negosyo, wala. Ang doon lang sa pagsasaka, kasi siyempre meron kami samahan. Ano pong samahan niyo po? Yung sama ng partner association. Association po. National na yun. Dito lang din po yun sa ano. Itong buong tungkol, yung tagal. Isa pong magbuo kayo po nito, magkakasama po kayo. Vice President. Vice President po kayo. Paano niyo po mapapangasiwaan ang mga gastos sa iyong buhay po? Pagka yung kami yung kapos, talaga nautang. Para may mga pangano po. Ngayon naman, hindi na lubhang nakakapangutang, may suporta ang gobyerno. Tinutulungan ng gobyerno po. May suporta sa amin. Nagbilang binli. Kaya pa may libreng pataba. Yung baga yung kalahati, nasusunod ng gobyerno, kalahati ng ginagasos namin. Parang half-half na lang. Sige po, yun lang naman po. Maraming po salamat. Thank you po. Paano mo hinaharap ang mga problema sa klima at panahon po? Ay, yan. Sa problema sa klima at panahon. Ay, kasi yan, ang panahon naman ay medyo madidetermina mo, lalo na nung unang panahon pa, halimbawa gaya nung halimbawa yung tagulan. Alam mo ang mga buwan niya noon, ngayon na lamang medyo mag-climate change tayo, hindi mo na madeterminuhan. Ay, di kung ikaw ay magbubukid, aalamin mo ngayon yung panahon na hindi masyadong tagulan. Pag ikaw ay aani, halimbawa sa palay, kasi kung aani ka nang matama ka sa tagulan, abay bubulong ang palay mo, ay di palilinsarin mo yun. At kung tatalo ka naman, nang tatamaan mo yung tag-init, halimbawa ay dili ka na, ngayon ay magtatapos ng tagulan, tatalo ka, ay yung talok mo walang patubig, ay aabuti naman ng tag-init, wala ka rin maani. Hindi a-adjust lamang yun doon sa panahon. Ang ganyang panlaban dyan sa ganyang mga takbo ng panahon. Meron na ba mga oportunidad na makipag-ugnayan sa ibang mga pagtatapos dito? Kasi kung wala kang pag-ugnayan, una, yung halimbawa ay yung mga hayop na lumalapit sa inyo, kung kayo ay hindi magkakasabay-sabay ng pagdisinfekta, halimbawa sa palay, dito ay naglagay ka ngayon ng yung pampatay ng kuhol, hindi naman naglagay yun, naglagay ka ngayon, pagkatapos hindi tatakbo naman dito yung kuhol mo, kaya kinakailangan sabay-sabay kayo yung pagpapatubig ay aayusin lang ninyo na hindi naman sumampa sa akin. Kasi kung basta upak lang kahit hindi kayo nagkakaisa dyan, pare-parehas kayo mapupurisyo. Kaya nga nung sa tubig, may cool dyan. Ako'y nag-spray ng pang-cool, hindi ka nag-spray, pinaawasan mo ng tubig ito sa akin. Hindi, walang kwenta yung aking paglalagay ng mga pang-cool na yan. Hindi kaya nag-spray ako ng pang-insecticide, binera mo naman ngayon ang pagpapatubig. Kaya kinakailangan ay may ugnayan din kayo para pare-parehas kayo makinabang dyan. Ito naman. Paano mo pinapangsiwaan ang mga gastos at kita sa pagbubukid? Abay, una, i-estimatein mo yung gagastusin dyan. Kasi kung wala ka namang gastos sa pagbubukid, wala namang nangyayari. Kaya kinakailangan ay kumpleto ka pag may budget ka sa pagtatalok, may binhi ka, may abono ka, may mga farming foods ka. Kasi kung wala niyan, ay malamang na hindi ka maganit. Kasi kung halimbawa ay may talo ka nga, wala namang abono, paano lulusog yun? O di kaya ay may talo ka, may abono ka na, may insecticide naman, wala ka namang pambili ng insecticide. O di kaya yun sa mga damo. Kaya kinakailangan, inaayos mo na yung lahat ng pangangailangan bago ka umasta sa pagtatalok o sa pagbubukid. Anong mga bukirin, kinakailangan, paglanan yung mga gastusin para sa ganun, nakakabil ka at nakikinabang ka. Malabanan mo yung mga problemang darating. Ano pa? Oo, sige. Salamat. Ang
pagsasaka ay hindi lamang hanap buhay. Ito ay buhay, ito ay pagmamalasakit sa kalikasan at sa kinabukasan.